Mapagpalang araw mga kataba. Yan, konting gala uli ng Mama Taba team. Dahil dyan sa gala na yan mga kataba, umattend na rin kami ng raffle. Alam niyo naman, yung raffle kasi mga kataba kahit nasa bahay ka lang, yung pagbibenta ng ticket, nakakatulong din ng kahit papano sa pamilya. Lalo na tayo na full-time mom na nasa bahay. Yung konting kinikita natin at konting komisyon natin sa ticket mga kataba, pwede nang ipambili ng konting pangangailangan sa bahay tulad ng bigas, mga bilis, mga nakakapambayad din mga kataba. Kaya nga sabi ko, tsatsagain mo lang, sisipagan mo lang. Huwag yung kaysa naman yung wala kang ginagawa. Merong mga free time, doon natin inilalaan yung para sa ticket. Kaya sabi ko nga malaking bagay din. At yung pamamasyal na rin dyan mga kataba, di ba? Habang tumutugtog, merong kumakanta dyan mga kataba relaxing din yung venue nila. Sa may bandang kapas yan Castelo Verde. Nakaka-relax at habang nagkukwentuhan ka, nagmumuni-muni, na makasama ng mga kaibigan habang nagpapalipas ng oras. Marami kang pwedeng gawin kahit nakaupo ka lang dyan. Ayan, na-distribute na yung pagkain. Unti-unti nang kumakain yung mga boys. Kung may dalang rin kami sariling pagkain namin, tulad ng drinks, konting chichirya, pangbawas ng inip habang nagiintay ng raffle. Sabi ko nga hindi na ako nagluto dyan. Nagdagdag na lang ako ng konting kanin. Hindi mawawala yung take out na kanin. Lagi tayong nagdadala ng kanin kasi kailangan para sa mga boys, mabibitin sila. Hindi ka naman pwedeng humingi ng kanin sa mga ganyang venue. Di ba mga kataba? Kaya laging alerto si Mama Taba. Ang daming tao mga kataba. Halos naman na ang ginagawa namin dyan pinaka-lunch na namin dyan. Kaya nagpapasalamat din ako nakasama rin yung mga boys. Tapos kasama rin si Aki. Tahimik lang siya, nag-iintay siya ng lunch niya rin. Maya-maya aabutan na rin namin yan. Kasi ganyan din namin yan iniintindi. May dala kaming malaking tubig. Meron ding free milk tea mga kataba. Inabot naman ng isang kaibigan namin dyan sa may tapat. Yung nakatalikod mga kataba. Kaya nga sabi ko, komportable ka naman dyan kasi fully air condition yung area. Hindi ka basta-basta maiinip at marami ka namang kakwentuhan. Yung mga nakikita mo sa paligid, hindi ka basta maiinip mga kataba. Kasi yung mga pang-apat ko ng attend yan mga kataba, marami rin ako na-experience na pag uma-attend ka ng raffle, marami kang makikitang eksena na hindi mo ine-expect. Yung mga nananalo, yung feeling nung nanalo, kahit nga hindi ka nanalo Kasi sabi ko nga, nakakatuwa rin mga kataba na yung ganyang venue, tapos yan sabi, yung binabanggit ko si Aki tahimik lang. Basta't abutan mo lang yan ng pagkain at maayos yung pagkaka-diaper niya. Kailangan mo rin kasi magdala ng reserve na diaper para hindi siya nagkakalat. At minsan naman, kailangan mo siyang abot-abutan ng mga kailangan niya. Ganyan tayo mag-alaga, hindi lang basta isinama natin yung aso natin. So yan mga kataba, diba? Unti-unti na rin nag-uumpisa parang may kasal. Ang ganda rin ng pagkakaayos ng venue. Kaya nga sabi ko marami kang makikita dyan na hindi ka basta-basta maiinip. Yung mga tao sa paligid, yung mga lahat ng mga dapat mong makita mga kataba sa mga venue ng raffle. Hindi basta-basta na nakatunganga ka lang dyan. Marami ka rin na-experience mga kataba. Sobrang dami nga nung ipinamigay na pagkain. Tingin ko marami pa talagang makakakain at maraming sobrang pagkain. Kaya nga sabi ko nasa-satisfied naman yung pagkaka-attend mo ng raffle mga kataba. Sa dami ng entry. At FB Live naman yan ipinapakita na talagang niraraffle ng maayos, na maayos yung pagkakabili ng ticket, na hindi walang halong kung ano man. Sabi nga nila talagang na hindi ka basta-basta magdududa na talagang niraraffle yung kinuha mong ticket. Kasi pinapakita naman through FB Live at yung marami taong nakakakita at yung pagsusuot pa nga ng gloves, pinagga-gloves pa nga yung bumubunot mga kataba. At hindi kilala yung bumubunot, nilalagyan din ng piring. Ganun mga kataba, talagang malinis yung raffle na hindi lang basta binunot. Malinis yung pagkakakuha ng ticket, yung pagkakaroll ng ticket. Yan, unti-unti nang inuumpisahang i-raffle yung mga major prizes. Makikita nyo medyo nagtatayuan na yung mga ibang tao kasi malalaking prize na yung niraraffle mga kataba, na i-excite na yung mga tao. Mapapansin nyo may mga nagpapalakpakan na kasi kanya-kanyang team yan kanya-kanyang agent, kanya-kanyang
kanya-kanyang co-owner. Kumbaga meron silang commission or either na kamag-anak nila yung nanalo. Ganyan yung mga nakikita nating senaryo. Alam nyo ba mga kataba, pag may nakikita kang ganyan, nakakatuwa rin kahit na hindi ikaw yung nanalo. At yung mismong pinaka-grand draw na yung pinag-uusapan mga kataba, nakaka-excite na. Kahit na sabi ko nga hindi ako yung nanalo, kinakabahan ka na. May kwento pa talaga yung talagang totoong nanalo mga kataba. Yung nabunot na 1 million, tsaka yung 3 million. Yung 3 million mga kataba, alam nyo ba ang sabi nung tinawag na yung nanalo? Kasi may kwento na bata pa yung nanalo, nasa mid-20s pa lang eh. Ang sabi niya nung kumuha siya ng ticket na pag nabunot ako at pag nanalo ko, pauuwiin ko na yung nanay kong nasa Dubai ng 15 years. Imagine mga kataba, ang ganda nung purpose niya na meron talagang pinaglalaanan yung gusto niyang mangyari sa buhay niya na siguro kasi yung sacrifice ng nanay niya na ilang taon nang nag-abroad. Sabi ko nga, mas matindi yung panalangin ng batang yun kasi nga nakuha niyang ipanalangin yung nanay niya na makauwi na at makasama na nila. Yan, halos pauwi na kami. So yung binabanggit ko mga kataba, yung pagkakapanalo ng batang yun, sabi ko nga worth it, na hindi lang sa kanya basta ibinigay, na talagang para sa kanya yung panalo na yun kasi inilalaan niya para sa magulang niyang OFW na matagal nang nagsasacrifice para sa pamilya nila. Tapos nag-uwian na rin kami niyan mga kataba at hindi ko naman masasabi na nalungkot ako or what na hindi kami nanalo. Kaya nga sabi ko maging masaya tayo sa iba na nakuha nila yung para sa kanila.